Kung may tax audit yung company nyo, wag na wag nyo tong gagawin. Otherwise, magkakaroon tayo ng samut-saring problema sa pag-handle ng ating BIR Letter of Authority na ibinigay sa ating company. Pag-aralan natin siya para matuto tayo. Let's start. Ito yung sample ng checklist of the requirements na ibinibigay ng Bureau of Internal Revenue or BIR as attachment doon sa ating LOA na na-receive sa BIR. Kung napansin nyo, ang daming hinihingi ng BIR doon sa checklist of the requirements. Yan, example nito, number 1 hanggang 20. So kung papansinin po natin, hinihingi po dito yung Letter of Authority, Financial Statement, pati SEC Registration, mga tax returns, tapos beginning and ending inventory list, tapos yung mga duly filed income tax return, pati mga schedule of taxes and licenses, schedule of income producing properties, this contract, pati yung VAT relief, yung schedule of purchases natin, summary list of purchases, tsaka sales and importation, tapos working papers, books of accounts and other pertinent records, and other requirements. Tapos sign siya ng revenue officer and group supervisor. Ngayon, kung ang taxpayer walang alam, ang gagawin ng taxpayer dito, lahat ng inihingi dito sa checklist of the requirements, ibibigay niya. Tapos, ang nangyayari sa practice, sa mga taxpayers na hindi nakakapag-submit nitong lahat na hinihingi, tax returns, schedules, working papers, tapos may list of assets pa, ang ginagawa ng BIR, nagpapadala ng first notice, second and final notice, and subpoena ducis tecum, or SDT. Ngayon, pag-aralan natin siya, kung required ba lahat isubmit sa Bureau of Internal Revenue itong hinihingi dito sa checklist of the requirements. Kasi ang dami nito eh. May mga tax returns, tapos may mga schedules of taxes and licenses, tapos pati VAT relief, pati working papers. Tapos sometimes may list of assets pa. So, i-check po natin siya. Ito po yung Revenue Memorandum Order number 19 series of 2015, dated September 15, 2015. Ito yung lagi namin nagagamit sa pagtulong sa ating mga HEC students at yung mga nagpapakonsult sa atin regarding sa compliance sa Letter of Authority. At makikita nyo, subject niya, BIR Audit Program. At i-check natin dun sa number 20. In requesting documents to be presented during tax investigation, the RO or Revenue Officer shall comply with the Revenue Memorandum Order number 53, 1998 as amended by RMO number 16/2007 and 22/2007 and other applicable revenue issuances. So, paki-take note po yung Revenue Memorandum Order number 53, 1998. The RO shall mark in the checklist of the requirements, yung pinakita namin sa inyo kanina, checklist of the requirements yon. I-check nyo yung attachment doon sa Letter of Authority na na-receive nyo. Meron yung naka-attach. Ang tawag doon, checklist of the requirements. Listahan ng mga isasubmit mong books and records, documents sa Bureau of Internal Revenue kasi ino-audit tayo. Duda yung BIR sa tax na binayaran natin kung tama ba yun o mali. Only, the RO shall mark in the checklist of the requirements only the documents/records which are applicable and relevant in the audit and should not require the taxpayer to submit tax returns and other information which can be retrieved within the Bureau. So, malinaw po. Hindi na po dapat nire-require ni Revenue Officer yung mga tax returns at yung mga other information na mariretrieve na within the Bureau. Ano ba yung mga tax returns and other information na mariretrieve within the Bureau? Yun yung mga tax returns at yung mga alpha list, like yung summary list of sales natin and purchases, yung VAT relief, quarterly alpha list, or annual alpha list, lahat ng sinasabit natin sa BIR in compliance sa Bureau of Internal Revenue tax law natin and other revenue issuances. Meron ng kopya yung Bureau of Internal Revenue. So, mariretrieve nila within the Bureau. Therefore, kung meron na silang kopya, hindi na dapat hinihingi ni Revenue Officer doon sa ating checklist of the requirements yung mga tax returns and other information na nasubmit na sa Bureau of Internal Revenue. Example, ito. This one, monthly VAT declaration and quarterly VAT returns, 2550M and 2550Q with bank OR payment. Di ba may kopya na yung BIR niyan? Kapag nagbayad ka sa bangko, si bangko, kukunin niya yung dalawang kopya ng ating tax return, tapos ipa-forward niya yan sa BIR. Meron silang kopya sa madaling salita. So, hindi natin kailangan pa ipasa ulit
yung mga tax returns na naipasa na natin kasi meron silang kopya na ma-retrieve within the Bureau. So, hindi applicable itong number 7. Ano pa? Number 6, annual information returns with alpha list of pays and employees. Di ba yung mga alpha list natin, annual alpha list, quarterly alpha list, sinasubmit yan online, di ba? Sinasubmit sa email ng BIR, e-submission@bir.gov.ph. Kabisado ko kasi nagko-comply tayo eh. So, hindi natin kailangan ipasa pa itong number 6 kasi naipasa natin to sa BIR. Meron silang kopya na pwedeng i-retrieve sa Bureau of Internal Revenue under ng RMO 19-2015, Section 3, number 20. Ito, quarterly income tax return. Basta nakapagpasa na kayo niyan ng tax returns natin and other information kagaya ng inventory list, basta lahat ng naipapasa sa BIR, naipasa mo na, covered by the LOA, yung taxable period, hindi mo na kailangan ibigay yun kasi meron silang kopya. Okay? Ano pa, yung mga proof of payment ng DST, basta meron na silang kopya na kapag bayad ka, hindi mo na kailangan ipasa pa kasi meron na silang kopya. Next natin, how about naman sir yung mga schedule of taxes and licenses, schedule of income, producing properties, schedule of depreciation. Kasi itong mga schedule na to, wala naman itong pinapasa sa Bureau of Internal Revenue. Wala itong required attachment sa ating annual income tax return or any other tax return. Hindi ito required ng Bureau of Internal Revenue. So, check natin. Required ba si taxpayer magpasa ng mga schedules? Schedules of taxes and licenses, schedule of depreciation. Check natin. Sabi po dito sa ating, this one, yung Section 3 ng Revenue Memorandum Order Number 19-2015, in requesting the documents to be presented during tax and investigation, the RO shall comply with the RMO 53 Series of 1998 as amended. So, i-check natin yung RMO 53, 1998. Ito siya. Ito po yung Revenue Memorandum Order Number 53, 1998, checklist of documents to be submitted by a taxpayer upon audit of his tax liabilities, as well as of the mandatory reporting requirements to be prepared by the RO, all of which comprise a complete tax docket. Check natin dito yung schedule kung kaninong requirement yun. Ito, letter A, requirement from taxpayer. Tapos, letter B, this one, letter B. Letter of authority, duly filed income tax return, proof of the second installment. Ito, mga beginning and inventory list. Basta ito, ang nagpapasa po nito, ang nagpe-prepare po nito, ayun, letter B. Reporting requirements to be prepared and or submitted by the revenue officers, not taxpayer. So, ito yung mga reporting requirements na nagpe-prepare po ay revenue officers. Letter of authority, duly filed income tax return. Kasi yan, may kopya naman sila yan. Pwede nilang i-retrieve. Tapos yung beginning and ending inventory list, sila din nagpe-prepare niya kasi naipasa na natin sa kanila yan. This one, yung mga working papers, yan, of the monthly debit and credit balances of all accounts. Working papers showing the computation of income and or withholding taxes. Schedule of advances, schedule of interest, schedule of bad debts, schedule. Yung mga schedules and working papers po, under po ng Revenue Memorandum Order Number 53, 1998, in connection dun sa Revenue Memorandum Order Number 19, 2015, Section 3, Number 20, ang nagpiprepare po niyan ay yung revenue officers assigned in the tax audit case. Hindi po yung taxpayer. Example po neto. Ayan po, yung mga schedules po na hinihingi sa atin, number 14. Schedule of tax and licenses, schedule of income producing properties, schedule of depreciation, breakdown of sale. Yung mga yan po, ang nagpiprepare po niyan o yung gumagawa niyan, yung revenue officer, not taxpayer. So, hindi po required yung taxpayer gumawa ng schedules na to at ipasa sa Bureau of Internal Revenue as required or listed in the checklist of the requirements. No. Yun po yung common mistake or mistake ng mga taxpayer na nagko-comply o nagsasubmit ng books and records sa BIR in compliance with the letter of authority na na-receive nila sa BIR. Hindi nila chine-check kung ito ba ay applicable or not applicable. That's the point. That's the point of submission of books and records sa BIR kapag meron na kayong na-receive na letter of authority. Hindi siya lahat applicable. Okay? Hindi lahat. So, iti-check nyo siya. Dinidiscuss na natin sa inyo. Next, yung mga working papers na yan. Working papers. Yan po ay, ang gumagawa po niyan ay yung ating revenue officer assigned in the tax audit case. So, hindi siya applicable, not applicable. Tapos itong mga VAT relief, sinabi natin kanina, basta naipasa mo na yan sa BIR, may ano ka ng confirmation, email confirmation, or receiving copy. Hindi ka na required magpasa pa niyan kasi pwede nilang i-retrieve yan sa BIR anytime.
So ano na lang pala ipapasa ko, sir? Ako tatanungin nyo, sir, ano pala ipapasa ko? Hindi pala required ipasa yung mga tax returns na naipasa na sa BIR. Other information like yung mga inventory list na naipasa sa Bureau of Internal Revenue. Yung mga annual alpha list, quarterly alpha list natin, basta naipasa na sa BIR, hindi na kailangan isubmit pa ulit in compliance dun sa letter of authority na na-receive natin. Ano pa? Schedules and working papers, hindi pala tayo required magpasa niyan. Kasi ang gagawa niyan dapat yung revenue officer assigned in the tax audit case. May isa pa, wala kasi dito eh. Yung list of assets. Ang list of assets po, ang gumagawa niyan ay revenue officer. Under po ng Revenue Memorandum Order Number 26 Series of 2010. Take note nyo. Okay? I-take note nyo yung mga legal basis reference natin kasi yun yung isa-cite natin sa ating transmittal letter kapag nagpasa na tayo ng books and records sa Bureau of Internal Revenue in compliance sa ating LOA na na-receive. Kasi hindi tayo pwede magsabi ng not applicable, hindi ko to ipapasa ng gusto mo lang. Dapat may legal basis reference ka. So ano na lang pala ipapasa ng taxpayer na applicable? This one, books of accounts and other pertinent records. Usually talaga, yun naman ang makikita mo sa LOA. Di ba? Pag nakareceive ka ng LOA, ang nakalagay doon, yung revenue officers and group supervisors ay authorized to examine your company's books of accounts and other accounting records. Dalawa lang talaga yun. Dalawa lang ay pinapasa sa Bureau of Internal Revenue. Books of accounts and other accounting records. Pag sinabing other accounting records, yun yung mga resibo mo ng sales, expenses mo, and claiming your deductions from your gross income, or value-added tax natin, source of VAT input tax, yun lang ang pinapasa sa Bureau of Internal Revenue. So bakit pala ito, sir, hinihingi ng BIR? Di naman lang pala required ng revenue officer. Tinatamad siguro gumawa. Tinatamad siguro mag-retrieve sa Bureau, sa BIR, nitong mga naipasa nating tax returns and other information. Kaya hinihingi pa rin nila ito sa isang taxpayer na nasubject sa audit ng Bureau of Internal Revenue. Ayaw siguro nilang gawin. Pero may legal basis reference naman tayo dyan para hindi natin siya ipasa sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, ano palang gagawin namin, sir? Pagpasa namin, example, ito yung books of accounts and other accounting records natin. Hindi nyo siya pwedeng ipasa ng ganyan lang na iaabot nyo. Mali po yun. Okay? Mali po yun na pupunta ka sa opisina ng Revenue District Office tapos dala-dala mo yung books of accounts mo, other accounting records mo para ipasa mo doon sa RDO o Revenue Officer para makapag-comply ka doon sa Letter of Authority, Checklist of the Requirements, first notice natin or second notice natin. Mali po yun. Ang gagawin niyo po, gagawa kayo ng transmittal letter. Okay? Doon sa transmittal letter, naka-state doon ano yung mga ipapasa nyong books and records at ano yung mga hindi applicable na ipapasa nyo in compliance sa inyong Letter of Authority. Hindi siya applicable kagaya na napag-usapan natin kasi revenue officer ang gagawa nun. Okay na ipasa mo na yung tax returns na hinihingi. Okay naman yung mga other information na hinihingi like inventory list na ipasa mo na, may receiving copy ka. Okay naman yung mga working papers and schedules, revenue officers nga ang gagawa nun. So hindi mo siya kailangan ipasa. Hindi ka required ipasa. So ang gagawin mo, gagawa ka ng transmittal letter, i-stick mo sa transmittal letter na hindi ito required ipasa pursuant to or in accordance with legal basis provision para hindi ka required na kulit-kulitin ng BIR na ipasa mo to kasi sila may trabaho nun para gawin yun. Ngayon, hindi nyo na kailangan pang mag-drop ng inyong transmittal letter kasi meron na tayong ginawang drop ng transmittal letter na ginagamit ng ating mga student ng ating RWB book na nag-avail ng ating RWB book. Makapal po yan. May mga templates po tayo dito ng transmittal letter nga, protest against the BIR assessment natin, notice of discrepancy, preliminary assessment notice, and final assessment notice. So ito po yung draft nating transmittal letter. Makikita niyo po, naka-address po sa revenue officer, group supervisor, tapos ang title niya, transmittal letter, for compliance with LOA and list or the checklist of the requirements natin. Tapos i-edit nyo lang po yan. Tapos naka-state na po dito, yan, dito po, makikita nyo, naka-state na po dito, naka-table siya. Yan, naka-table siya. Ito yung mga hinihingi mo, revenue officer, group supervisor, sa checklist of the requirements. Ito yung reasons ko, tsaka legal basis, kung bakit hindi ako required ipasa ito sa inyong opisina. Ito siya. Ngayon, itong kopya ng ating transmittal letter, libre na to, ibibigay namin sa inyo.
Basta nakapag-avail na kayo ng ating RWB book na BIR Tax Audit for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Hindi po kayo pwede magpumunta ng RDO at ipapasa nyo lang siya na wala kayong proof. Kailangan nyo ng proof na nakapag-submit kayo ng books and records in compliance dun sa letter of authority and checklist of the requirements or first notice or second notice para hindi na kayo bigyan pa ng Sabina Ducis Tecum or SDT. Maliwanag po ba? Okay, ito po yung proof natin. Ayan po. Ngayon, mag-avail, kung wala pa po kayong RWB book, mag-avail na po kayo para makapag-aral kayo ng tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Ituturo po natin dito yung step-by-step ng BIR tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Hindi nyo siya babasahin para pag-aralan kasi very highly yung technical terms dito. Highly technical yung terms na hindi nyo maintindihan kaagad. So, ang gagawin po natin dito, i-explain po natin siya through our HTC videos on our website na available lang po para sa inyo, exclusive lang yung para sa inyo. Step by step, more than 20 yung ating HTC videos na applicable sa ating RWB book para mapag-aralan natin siya step by step. May mga templates din tayo dito ng protest letters against your BIR tax assessment kung hindi kayo marunong gumawa para mapag-aralan nyo paano i-handle yung BIR tax audit. Pati po itong transmittal letter natin, ibibigay po namin sa inyo ng free. Wala pong bayad. Package na po ito. I-edit nyo na lang. Okay? So, para hindi kayo kulit-kulitin ng BIR na hingiin pa rin yung mga tax returns, other informations, pati yung mga schedules in working papers, kailangan nyo ng transmittal letter at naka-state dito yung reason and legal basis kung bakit mo siya hindi ipapasa. Okay? At naka-state din naman dito ano yung mga books and records na ipapasa mo, pati yung mga resibo natin ng sales and expenses, from deductions from our gross income, yung mga proof of deductions natin, nandito siya. Kailangan natin ng proof na nakapag-comply tayo. At ang proof natin ay itong transmittal letter. Dalawang kopya ito, papareceive mo sa RDO o Revenue Officer, Group Supervisor, tapos papareceive mo siya, meron kang receiving copy, bago mo ibibigay yung books and records mo. Okay? Maliwanag po ba? Pero ang take note natin yung mga books of accounts natin, lalo na kung manual books of accounts yan, dapat before nyo ipasa sa BIR, dapat may laman. May laman yung covered taxable period ng letter of authority. Okay? Kung taxable year 2023 o 2024, dapat yan ay merong laman ng 2023 or 2024 na covered taxable year ng letter of authority. So, hindi nyo pwedeng ipasa ng blanco. Otherwise, magkakaroon tayo ng problema, mape-penalty tayo. Okay? Maliwanag po ba? So, mag-avail na po kayo ng ating RWB book. You may visit us on our website, hcbebe.com, or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay, meron tayong link below sa ating video. Check nyo po yung ating mga available RWB books, pati po yung ating tax audit, para mapag-aralan nyo na po anytime, anywhere yung ating tax audit, ma-handle nyo siya ng tama. Ma-handle nyo ng tama. Even if meron kayong accountant or bookkeeper, accounting firm or auditing firm na nag-handle ng tax audit para sa inyo, mas maganda na kayong taxpayer, the business owners, ay merong alam sa pag-handle ng tax audit para nabe-verify nyo kung tama yung compliance nyo sa letter of authority, tsaka ma-verify nyo kung tama ba yung tax na sinisingil sa inyo ng Bureau of Internal Revenue kapag nabigyan na kayo ng tax assessment. Okay? Sa mga student namin na nakapag-avail na ng RWB book ng tax audit, yung mga nakapag-avail na po, mag-message lang po sa ating Facebook page at sabihin nyo nakapag-avail na ng ating RWB book. Ibibigay po namin yung itong template, soft copy ng ating transmittal letter. Wala pong bayad. Package na po ito. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan sa ating topic now. Avoid this tax audit mistake para hindi kayo kulit-kulitin. Hingiin yung mga tax returns and other informations na hindi naman required talagang ipasa ng taxpayer sa BIR in compliance with the letter of authority. Okay? Bye-bye! Maraming salamat po!